Hanap mo pa rin ang sakit ng katawan? Maraming reserba ang mga tiga-Cordillera. Meron sila ritong matutulis at naglalakihang rock formation. Delikado para sa mga hindi eksperto. Para ka ritong makikipagpatintero kay kamatayan. Gusto nyo na bang malaman kung saan ito? Suspense muna, lalo't pinaghirapan nila itong puntahan. Pero paano nga ba nila ito nahanap? Talaga bang ang trip nila buwis buhay? Yung structure niya is parang alien-like structure. Parang bahay ni Superman. Pagka eye level lang siya, nakikita mo lang siya is parang bato lang, pader lang. Pero hindi mo nakikita na yung itsura niya is ganun pala, na parang utak ng tao, no? May mga channels na ganun yung ano. Dito sa Sampaloc sa Maynila, pwedeng sumakay sa huling night trip papunta sa ating target destination. 12 to 14 hours ang biyahe. Pagdating sa Junction Luna sa Abulog sa Cagayan Province, kailangan sumakay ng tricycle papuntang provincial capital. Biyahe pa lang, ubos na ang oras. Pero kakailanganin mo pa ng sangkatutak na lakas. Pagdating sa Kapitolyo, ang mga backpacker na sina Dexter at Florence, sinalubong sila ng mga katutubong itneg upang handugan sila ng sayaw. Hanggang sa sina Dexter at Florence, nakisayaw na rin. Kinaumagahan, Kuya, saan mo papuntang Tupag? Dito po, sir. sumakay ng habal-habal sina Dexter at Florence hanggang narating nila ang bayan ng Luna. Binigyan sila ng helmet, gloves, at syempre may tour guides. Sa bahaging ito ng daraanan, lubak-lubak na. Sa jump-off ng rock formations, pahirapan pa rin. Kailangang tawirin ang rumaragasang ilog ng Marag. Pagdating sa jump-off, paakyat agad. Papasok ka na doon sa mga puno, sa gubat, kaprasong-kapraso lang, tapos bubulaga na sa iyo yung umpisa ng entrance ng rock formation. Diyan tayo aakyat ngayon. Yan, mataas na yan. Humanda na sila sa hamon ng Dupag Rock Formation ng Luna sa Apayao. Sa umpisa ng trek, malagubat sa yabong ng mga puno ang sasalubong. Subalit ilang sandali pa, kailangan ng kumapit sa mga bato. Maaari kang ma-injury dun sa mga bato, baka mauntog ka. So may mga helmet silang ipinapagamit. At saka hindi sila pumapayag na wala kang kasamang guide. Kasi po pwede kang maligaw doon sa rock formation. Yung experience ko sa Dupag Rock Formation, isa siya sa mga pinaka-memorable na ginawa ko sa lahat ng mga travels ko. Nag-isip akong gagawin habang naghihintay ako pa akong trabaho, nag-backpacking muna ako. Sabi ko nung umpisa, in-expect ko na hindi ko siya magagawa. Kasi ngayon nga, graduating, tapos afraid din kasi ako sa heights. Ang natutunan ko na kaya naman natin lahat kung magtitiwala lang talaga tayo sa sarili natin. Pag may hirap, may sarap. Woo! Ito pa lang yung first time na kukunan siya ng drone at maipapalabas sa TV. Nung nakarating na ako sa lugar, doon ko siya nakita na isa pala siyang rock formation na para siyang maze na may mga daanan ng tao. Nung narating ni Dexter ang tuktok, syempre, agad siyang nag-selfie.
Tanaw mula rito ang dalawang barangay ng Apayao, pati na ang Marag at Manakota River. Ang Dupag Rock Formation ay na-discover for tourism purposes noong year 2013. Later part ng 2015, kami nag-request sa DOT CAR ng training for tour guides. So by 2016, na-organize na yung mga tour guides natin doon, tapos trained na din sila. Para sa akin, isa siya sa best place kasi hindi pa siya na-explore na masyadong maraming tao. Pati yung mga foreigner, nung makita nila yung mga footage ko, ay naging interesado sila. Tinatanong nila ako kung saang lugar yon. Sabi niya, hindi pa raw nila narating yung part na yun ng Pilipinas. Sobrang kinabahan ako dahil sobrang extreme yung activity. So, sulit to. Don't try this at home. Napawaw ako. Pati yung mga guides, hindi nila akalain na ganun yung itsura ng rock formation nila. Kasi hindi nila nakikita sa taas eh. Hindi mo makikita yung rock formation kahit saan doon sa part na yon na ganun ang itsura unless nasa taas yung camera. Kung may tiyaga, may nilaga. Meron ngang tiis ganda at buwis buhay. Pati sa pamamasyal, hirap muna bago ginhawa. Bago mo marating ang mga bulubunduking lugar ng Cordillera, kailangan mo munang magtiis. Pero sulit. Hindi katulad ng ibang mga bayan at probinsya, ang lugar na ito hindi bukas sa lahat ng turista 24/7. Tunayan, ang buong bayan isinasara. At meron pang mga araw na bawal ditong pumasok ang mga turista. Lalo't hindi lahat welcome. Pinapasok nila ako. Pero katakot-takot na interrogation yon bago nila ako samahan dun sa mga lugar. Kasi tinanong nila bakit mag-isa ako, bakit sino kasama ko, sino contacts ko, paano ako nakapasok, wala raw ba akong nakitang off-limit sign dun sa village. Wala naman talaga akong nakitang ganon. So nakapasok ako sa village. Ano nga bang meron ang bayang ito? Meron ba silang lihim na itinatago? Pinuntahan ng aming team ang sinasabi nilang top secret ng lugar na ito. Ginabi sila. Pero naabutan nila ang grupo ng mga matatandang ito sa maliit na kubo, nag-uusap sa sarili nilang dialekto. Pagpupulong ito ng kanilang Council of Elders para sa kanilang importanteng announcement, ang araw kung kailan nila isasara muna ang kanilang bayan sa mga turista at kung hanggang kailan ito tatagal. Tapno amon na tago ay tiert ako ay admasler. Suportahan ako ng di. Bakit akong tier? No, man nakasintin rumen. Manilit ako na ra. Naran, padaranin to ko kumaan ra. Mukhang simpleng desisyon, pero ang pagpupulong umaabot ng 4 hanggang 6 na oras. Hanggang sila'y nagkasundo rin. Maya-maya pa, ang isa sa elders na si Sardo Roque sa pwestong ito na tanaw ang buong komunidad, pasigaw na inanunsyo ang desisyon ng inampalan. Ang dahilan pala kung bakit nila pansamantalang isinasara ang kanilang buong bayan sa mga turista para sila'y makapagpahinga. Kinaumagahan, si Sardo may hawak ng mahahabang kawayan. Inilagay niya ang mga ito sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang tawag nila rito, Fayauy. Simbolo ng araw ng kanilang pahinga o yung tinatawag nilang tiir. Ito ang natatanging tradisyon ng munting bayang ito sa Cordillera, ang bayan ng Sadanga sa Mountain Province. Nilagay ko parang sinyal ng may dumadating isang iba-ibang tao. Bawal nang pumasok yan. Yung sinasabi ng matanda, yung tiir. Kailan niyo po tatanggalin yan, sir? Sa bukas ng umaga. Ang naging bantay sa araw na yon para siguraduhing walang makakalusot si Ramon. Bawal pong pumasok dito kasi tiir. Dahil kapag papasok kayo, magkasakit kayo. Kung may nakikitang sinyal, huwag na lang pumasok.
magtanong lang muna kung wala tayong direct contact. Pero kung walang senyales, wala namang problema dito eh. Ganon sila ka-protective sa lugar nila. Ganon nila na-preserve yung tradition nila. So pag nagpunta ka doon at sarado, huwag ka na magtaka. Hindi mo mapupuntahan yung mga waterfalls, yung mga caves. Ilang beses na pinagdidiskussan yan na dapat may mga exemptions sa provisions ng mga TER. Nandyan sa batas na pinasabi na i-preserve ang mga culture. Kung abutan man ng tiir, huwag mag-alala. May homestay naman na matutuluyan. Kaya ang grupo ni Russell, dito muna sa homestay ni Sharon, nagpalipas ng buong araw. We can accommodate at least 20 individuals po. Ang siniserve namin na food, lahat po organic, lutong sa dangga po. May nagsabi sa amin na magbubukas na yung village bukas, kaya dito muna kami mag-stay sa ngayon habang hinihintay namin yung magbukas. Sa araw ng tiir, dito makikitang nakatigil na lang ang ilang mga residente sa atur o puok ng pagpupulong. Meron ding mga naghahabi. Pagkakataon na rin daw nila ito para ang mga magkakapit-bahay magkakwentuhan. Sa araw din ng tiir, isang ritual ang ginagawa. Ang tawag nila rito, pumatay. Ang kahuli-hulihang nagsagawa raw nito sa barangay poblasyon si Kesh Aren. Dala ni Kesh Aren ang iaalay nila sa kanilang Diyos ng pag-aani. 1 o 2 kilo ng karne na inilagay niya sa kaldero na may tubig. Habang hinihintay na maluto ang karne, si Kesh Aren nagsunog sa paligid nito gamit ang pawid. Saka siya nag-iwan ng dasal para sa masaganang ani. Ilang sandali pa, inimbitahan na rin ni Kesh Aren ang mga Diyos para kumain. 10 minutes na lang, magbubukas na yung araw. Makakapunta na kami sa village. Samantala, sina Russell at ang kanyang mga kasama matyagang nakaabang hanggang dumating ang isa pa sa mga elder ng barangay para tanggalin na ang fayaoy. Ngayon, natanggal, pwede kayong pumasok dito sa bayan namin. Pasok na! Thank you po! Thank you! Maraming salamat tayo. Pagpasok sa isang iglap, bawing-bawi na lahat ng kanilang pagod. Sa ganda kasi ng bayang ito, sulit ang kanilang paghihintay, lalo pat bumungad ang makapigil hiningang tanawin ng ekta-ektaryang rice terraces at mga bulubundukin na para bang humahalik sa langit. Dito, mapipil mo yung totoong Cordillera. Yung lokal lang yung mga kasalamuha mo, yung wala kang mga kasalamuhang turista. Makikita mo yung way of living nila. Ito, masasuggest ko to dun sa mga nature lovers, adventurers, tsaka dun sa mga gustong mag-immerse sa culture. Tunay na yaman ng Cordillera, ang bayan ng Sadanga. Para makarating sa mga barabarangay dito, kailangang tumawid o maglakad sa gilid ng rice terraces. Sakto namang nagsisimula ang araw ng pagtatanim ng mga taga rito, kaya maririnig ang kanilang mga chant sa sarili nilang dialekto. Mga magsasakang sabay-sabay na umaawit habang nagtatanim. Ito daw ang paraan nila para aliwin ang sarili sa maghapong trabaho. Si Cecil, kinukuha ang mga punla para ilipat sa rice terraces. Napalabas ko Sino nangaran mo? Tama na natawin mo?
Antuna, bungayo. Laylay, Dexika. Layunin daw ng mga taga rito na mapanatili ang kanilang dayalekto. Kaya bahagi ito ng inaaral ng mga bata sa eskwelahan. Very good. Next, Si Norma, nagtuturo ng science gamit ang kanilang dayalekto, ang Sinadanga. Alagagana kayo man natarakin nyo? Napigsa na udan. Hindi madaling aralin ang Sinadanga. Nakakabaluktot ng dila. Sa may laylay, Dexika. Maghanda ring mamaluktot ang mga tuhod at binti sa nakakapagod at napakahabang trek papunta sa ipinagmamalaki nila ritong talon. Sa araw na ito, ang grupo ni Russell at TJ, alas 8 pa lang ng umaga, nag-register na at nagbayad ng environmental fee sa Barangay Bikigan bago pumunta sa talon. Yung paglakad ninyo ay dapat dahan lang, no? Dahil madulas na, dahil tagulan na ngayon. Punta na po kami sa Kuwasan Falls, pero ito po yung pinaka mahirap akyatin na part sa sobrang tarik. Nagsimula ng lakarin ng grupo ang Rice Terraces. Siguro naka 3/4 na kami ng paglalakbay papunta sa Kuwas Falls. Tila walang katapusan ang mga hagdan. Hagdan-hagdang palayan pa more. Masusubukan dito ang husay mo sa pagbabalanse habang tumatawid sa makikipot na daan. Sa bahaging ang ito, mamaling galaw o tapak ka lang, bangin ang nakaabang. Matapos ang 3 oras na trekking, maririnig ang agos ng tubig. Narinig mo na ba yung agos? Malapit na tayo. Makalipas ang 1 oras pang lakaran, tatambad ang ganda ng ipinagmamalaki ng Sadanga. Tsak, mapapatalon ka sa tuwa sa ganda ng Fowaas Falls. 50 feet ang taas nito. Malakas at mabilis ang daloy ng napakalamig na tubig. Malaki ang basin o ang binabagsakan ng tubig na umaabot ng 500 meters ang lalim. Pag punta po dito sa Fuas, ay bawal magkalat ng basura at bawal mag-overnight po dito dahil sa safety naman. Ang mga natatagong sikreto ng Cordillera, pahirapang marating. Pero kapag ika'y pinahintulutang makapasok, welcome na welcome ka rito. Lalo pat lubos nilang ipinagmamalaki. Kung paano nila naprotektahan at napangalagaan ang napakayaman nilang kultura.